What's up guys? Another watch, another day. O, di ba? Medyo kakaiba naman tayo ngayon. Nagulat kayo, ano? Of course, we have siyempre si Paring G. Kilala nyo naman to. Paring G. Paring G. Si Paring Cholo. Maamoy Cholo. ng pera, yung maamoy ng pera. Ito yun. Ano pera nyo? Saka siyempre, Paring Hive guys. Dito kami ngayon. Pag-uusapan lang namin yung mga buhay-buhay. Kayo ng buhay ba pag-usapan natin? Oh, wait lang. Ito. All the lives. All the lives. Hindi, ganito. We have questions, no, mga bossing? May questions tayo na naka... Putya, may tanong? Marami kasing nagsasabi bakit daw hindi kayo nakikita sa isang video. Bakit daw? So wala requested to ng mga... Okay, so ito. Ang gagawin natin ngayon, segment for today, is may mga questions na mga ni-ready, sila bossing. Siyempre. Hindi pa Andiyan nag-exam. si Mama Ogs? Andiyan si Mama Ogs. Hindi pa ako nag-review dito, ha? Ano ba yan? So, siyempre, usapang relo pa rin ba to? O Ayoko na. Ayoko na ng relo. O secret daw. So, bahala sila kung ano ibabato nilang questions. Sasagutin nyo na lang ng taos buong puso nyo. Pwede ba medyo, yung sagot, medyo... Sensor? Alanganin, Pwede. no? Ano tayo dito eh? Bibig ko, medyo alam mo naman ako. Game. Ba't multiple choice? O, game. Game. First question. Bakit daw Gen 3? Ay. Tatlo kasi eh. Pero hindi, di ba parang nangyari kasi niyan? Sabihin ko ba? Ikaw na magkwento. Hindi kasi parang ito dati si Hive, meron itong may biniling property to dati sa Alveo na parang gano'n, no? Eh, yung pangalan ng building na is Gentry. Gentry Residences. So, the Gentry Residences, Yeah. may Valero yon. Nagustuhan ko talaga yung name na The Gentry. To the point na actually, nagbuo na ako dati ng business. Studio business, kina Patrick, no? Kina sa may Patrick, Greenwood. tsaka kay Nico. So, tatlo kaming partners doon. We did this, kasagsagan lang ng pandemic noon. So, what we catered to is product photography. Sa mga gustong mag-product photography, syempre. Kasi ang dami ngayon, umusbong yung online noon eh. Puro online lang noon. Tayo, di ba? E-commerce, e-commerce. So, sabi ko, I need a solution. Ang dami kong products, pinapaship ko pa kung saan, galing China, galing kung ano-ano, damit man yan, kung ano. Tapos, kailangan namin picturean siya professionally para i-upload namin sa mga websites namin. So, I created the Gentry Studios. So, yung Gentry Studios, ginawa namin dati yon. And then, eventually, natapos na yung era ng puro e-com. So, naglaylo siya konti. So, we had to close it down. Pero, syempre, lahat ng mga equipments, ganon, na-absorb pa rin naman sa mga mga content creation namin. Kasi may photography din naman tayo ngayon eh. Yes, may mga photography ng watches. Tsaka hindi, parang doon kasi din nag-start yung ba't ka nagkaroon ng media team now eh. Oh, media team. So, doon talaga nag-start yung media team eh, punot dulo. Parang nag-invest kami mga kalahating milyon nun. So, media team doon nag-start. Nagustuhan ko yung Gentry. Tapos ano ba ibig sabihin ng Gentry? Gentry actually means high class, luxury. Nasa Webster naman kasi ata yun, di ba? Nasa Webster yan, basahin nyo na lang. Hindi, ang meaning talaga ng Gentry is parang luxury, high class siya, parang, basta top level, luxury, high class. So, Gentry. Hindi kami taga General Trias ha. Oh, wala. Hindi General Trias to Gentry. Gentry. Yan. Ayun, so doon nag-start. Sabi ko, why not? At saka masarap siya sa pakinggan. Yeah, Gentry. Antayin nyo, Sobrang unique. magge-Gen 4 tayo. Tsaka hindi, sobrang unique, di ba? Sobrang unique. Oh, sobrang unique actually ng Gentry. Sobrang unique naman. Wala pang naggagano'n masyado. So, sabi ko, let's just do it. Yeah. Actually, sa mga ganun, sa mga pangapangalan, we're very decisive eh. Pag gumagawa ng mga pangalan, Paring Hive, Paring G, Paring Cholo. Mabilisan lang, one stop lang. One stop lang. Ano pangalan? Ganito na, tapos na. Another watch, another day ko. Hindi ko alam paano ko nasabi yun eh. Even yung vlog namin dati, ni Gerald, which is yung Crazy Pedring. Yung Pedring, di ko alam saan nanggaling yung bigla ko na lang nasabi, one of these, pinanindigan na lang namin yung pangalan na Pedring eh. Yes. So, very decisive. This is not, hindi naman yun yung kailangan na... Pinag-isipan pa ng di ba? Hindi dapat i-overthink yung mga ganung Yes. bagay. So, kami, basta, ang pinaka doon is yung concept, yung context, tsaka yung execution. Yun. Galing magsalita nito. Wala, iba eh. Ba't natatatahimik ko nga ako Pwede eh. ba Starbucks na Pwede. konti? Bigyan mo nga to ng isang case. Isang case. Ayos lang. Meron ka na pala. Straw ba dyan? Straw? Mag-i-straw ka? Hindi kasi ito wait lang. Kami nila Paring G at Paring Cholo, lagi pag kuminom kami ng kape, nag-aaway kami. Ito si Paring G, sabi niya, ba't ka mag-i-straw? Pambakla yan. Ako kasi dentista ako. Oo. alam ko yung Lalaki ka, dapat ganito ka uminom mo.
Yung kape kasi, nakakadilaw ng ngipin yan. Yan. Oh, ito may scientific naman. Ito kasi dentista to eh. Dentista ako eh. Nag-aaral to. Marunong magpasta Madudumihan yung ano eh. By profession yun, by profession. Professional. Hindi ako nakakapag-graduate. Hindi pa siya nagtatapos. One sem na lang. Pero Nalulong sa relo. hinila Ayaw ako ng magtapos. mga relo eh. Diba? Wala, ako rakista ako Pero eh. siya, rakista to. Diba? Papadentista, sabi niya, mangitim yan, tututbrush yung... Hindi nga ako nagugas ng pinggan eh. Diba? Kaya pag si Paring G kasama namin, walang straw. Pag si Paring Cholo kasama ko, nag-straw ako. Kaya ako, Marunong to babalanse. balansehin ko lang. Sige ako na mag-a-adjust. Sige, mag-adjust ka, walang straw eh. Toothbrush na lang ako mamaya 24 hours. Ayos lang. O, game. Next question. O, next question. Saan daw nagmula yung pangalang pare? Paring- Hyde, Okay, ganito. Paring Cholo, paring Gerald. So, Paring Hype, nung ini-start ko ito, actually before ko pa siya i-start, nag-ipon na ako ng videos. Ang dami kong inipon na videos. Pupunta ako sa mga meetups ko, Seiko man yan, maliliit, malalaki, pupunta ako sa mga meetups ko. Video lang ako ng video. Siguro nakaipon ako ng around 30 videos to 40 videos bago ko siya nag-decide na i-launch na. Parang sabi ko, gusto ko kasi pag nag-launch ako, consistent. So that's the key to content creation eh, consistent. Tapos, kaya ako gumawa din ng maraming video bago ko siya i-release para hindi ako maapektuhan doon sa initial impact ng mga tao. Kunyari, nag-release ako ng first video ko, hindi masyadong kumagat yung views. Which is totoo naman kasi lahat naman ng starting, gano'n naman talaga, hindi kakagat agad yung views eh. Tama Hindi naman. Si Parin G lang yung kumagat eh. Oo. Hindi kakagat agad yung fan base. Wala muna. People won't appreciate what you're doing at first. Kaya kailangan consistent ka at saka marami kang i-release. Ngayon, sabi ko, kung i-release ko agad to, kumuha ka ng video, i-release ko agad to, baka maapektuhan ako dun sa impact ng first videos ko na walang views. Baka tamarin na ako. Kaya sabi ko, hindi. Tatapusin ko yung mga 30 to 40 videos, gawin ko, and then re-release ko sila every other day para kahit na tamarin ako dun sa mga fairs, wala naman na eh, nagawa ko na eh. It's to be released naman. So 2 months yun eh. 2 months na release yung mga yun, yung videos na yun. So inisip ko nung una, kasi pangalan ko, Hype. So nag-coach ako ng e-commerce dati. Tawag sa akin, Coach Hype. Nag-coach ako ng crypto dati. Crypto. Coach, puro Coach Hype, Coach Hype. Axie Kasi University coaching meron ka eh, di ba? Axie University, 120 pare. 120 ang scholars ko noon. Mas marami pa ang scholars kaysa sa UP. Ang dami ko scholars noon, pare. Pandemic, doon daw sila kumikita. May mga Kahit nag-message may sa akin. mining pa. May mining pa. Oh, illegal. Illegal. May mining, illegal. Yung mga pitik-pitik yun eh, di ba? Pwede ko sabihin yun. Ito ba yun? Bakit? Ano lang, ayos lang. Ano, honest ako eh. Di ba? Paano makikita kung di ka pipitik, di ba? Oh, Alam mo na konting scam. Oh, ano ba mo? Hindi pwede puro diskarte. Di ba? Wala mo kakatamburan. Oh, anyway, ayun, so saan nang galing yung Paring Hype? Inisip ko kasi, yun nga, coach ang tawag sa akin, Coach Hype, Coach Hype. Pangalan ko Hype Anzures. Sabi ko, ang hirap eh. Kahit nga bibili ako ng Starbucks, sabi ko, what's your name? Hype. Ang alin? Hype po. Hype. Ang dami na. I-H-I-V-E, H-A-L. Basta ang daming spelling ng Hype. Kakaiba. Nakakalito pangalaman mo. So sabi ko, something na kaya ng masa tandaan. Which is Boss Hype. Boss Hype. Boss ka ba? Para si Boss Toyo, di ba? Kabo ka. Di ba? Para si Boss Toyo, meron ng Boss Toyo eh. So ayoko na ng boss, sabi ko. Ayoko na ng boss. So ano kung na pwedeng parang maging kaibigan lang ako ng taong bayan? Pare, di ba pare? O paring Cholo, paring G, di ba? Paring Gerald. Parang ngayon, ang sarap na lang pakinggan. Pero when I was starting this, and it was the concept na parang sobrang bago pa lang, ang hirap niyang isink in. Pero paring Hype, sige, basta paring Hype na, okay na yan. Kasi, tugma sa masa, natatandaan agad. Kung Hype yung inuna ko, alam ko hindi matatandaan ng tao yun. Hype paring, ang pangit nun. Hype paring ang pangit nun. Hype. Bakit Diba? yung muna yun? Kahit nga Coach Hype eh. Pag Coach Hype naman, parang lagi ako may tinuturo. Wala naman akong tinuturo dun eh. So it's more on educational siya, may value siya, entertainment siya, at the same time value on how we really deal with watches, pero hindi siya as coach eh. So sabi ko, paring Hype, parang tropa lang ako. Ganon. So dun nag-start yung paring.
Haba nun ah. Haba nun, isang question pa lang yun. Dami Haba yan. na explanation nun ah. So, inadapt na nila. Adapt na Yun, lang. so Gaya-gaya, syempre. Kasi ito, kailan ka ba nag-start? Sikat na eh. Kailan ka ba nag-start na? Parang 2 buwan mahigit pa lang ako. 2 buwan mahigit pa lang. So, Pero he sa- started around June. Oo. June, actually, mga almost July na yun, Bo. Mga ganun. July siya nag-start. Ito, nag-start siya May or June. June May- to. June, June, June. July. Ako, nag-start ako November ng last year. Tagal na to. Pero even before noon, marami pa kami sa Crazy Pedring mga contents namin. Pero yun, medyo nabatak doon. Parang 1 taon na higit Napatag. din. Oo. So, mga 6 months akong 7 months. 7 to 8 months akong nag-start doing all the contents and then pumasok sila. Ayun. Kaya isang grupo lang eh. Kaya Kaya kinuha isang lahat grupo lang. pare lang. Kasi Pare. parang maging kasi ayaw namin masabi ng iba na parang, or we want it to be one team kasi. Kaya sabi ko, pare. Question next. Saan kayo nagkakilala? You know, inang ino. In the beginning. Wala po kung saan kami nagkakilala, malayo-layo itong mga Kasi nagtatanong, baka kapatid mo raw si... mga 3 hours to. 3 hours to kung kwento ko lahat. Nakakaiyak pa yung kalahati niyan. Oo. Sa gitna. Iba. Kwento ko yung mga... May galit pa yung isa. Hindi, ganito. Honestly, kami, like, business-wise I always tell this to people, ang hirap makipag-partner sa business, di ba? Ang hirap makipag-partner sa business eh. Kahit sabihin mong tropa mo yan, tagal na kayo, iba ang negosyo eh. Kahit nga kamag-anak mo, ang hirap maging kasosyo sa negosyo eh. Iba talaga ang negosyo. Now, what happened is, etong si Paring Cholo, yung tatay na niya, kinilala ko ng parang tito ko to. As in, simula nung pinanganak kami, magkasama na kami nito. As in, since pinanganak, literal na pinanganak, magkasama na kami nito. Walang lagi kami magkausap, lagi kami nagkikita, so parang kapatid ko na to na ba? Parang ako yung kuya ha. Mas matanda ako dito. May iba kasi sinasabi. Mukha lang, Tangkad lang eh, matanda. Mukhang mas tangkad kasi. matanda ako. Mas matanda siya. Pero Kaya niya kasi pa-apat-apat eh. I'm older, I'm 2 years older than him. Ngayon, kada magkaroon ako ng business kasi, syempre, yung mga people that are closest to me, yun yung hinahatak ko. Na, oh, what do you think? Ito, mag-i-start ako ng concept. Ito naman si Paring G, first year college kami. Doon kami nag-start. Bro, upo ka kaya? Kasi lagi ako napapatingin sa'yo. Para mukha akong nakatingin pa rin sa camera, di ba? Ayan. So, first year pa lang kami, first year college pa lang kami, nagkakilala kami nito. No, first year college kami, syempre college ka pa lang eh. Parang high school ka pa lang yan. Actually, kasi wala pang K-12 yun eh. Wala so, pa. fourth year high school, nag-college na agad kami. Nagkakilala kami, same kami ng klase. FEU Makati to. So, nag-click agad kami when it comes to business. Kasi ito, it turns out, Green Hills din pala yung father nito, yung buong family niya, nag-start sa Green Hills. Yung Retail business family ko din. rin, retail business din. Nag-start sila sa Green Hills din. Way back year 2000 pa to ha. We're talking about 2000, 2001. Nag-start. So, same sila. So, it turns out, yung nag-usap-usap kami, yung same na computer shop na pinupuntahan ko nung 10 years old pa lang ako, same din na pinupuntahan niya. Kaya nag-aagawan pa kami ng iced tea nun. Oh, libre iced tea dun, gagi. Oh, Uncle Bob to, nung Vira Mall days na lumang Vira Mall. Lumang Vira Mall. May doon, meron doon. Sopa yung upuan dun eh, maganda Ang sopa. ganda ng upuan. Kasi pag pumasok ka doon sa computer shop na yon, lagi, pag nagbayad ka na, bayad muna kasi doon eh. Pag nagbayad ka na ng 1 hour mo, may libre ka agad na iced tea, may bibigay sa'yo resibo. Stop, Papakita mo lang doon sa bartender nila o kaya doon sa Counter, counter nila na nagbibigay ng iced tea. Ngayon, yung iba, kinukuha lang yung resibo, pupunta umuupo, nilalagay yung resibo doon, hindi kiniklaim yung iced tea nila. So kaming mga bata noon, mga 9, 10 years old kami, nakaabang na kami sa mga resibong hindi kiniklaim yung iced tea. Tirador kami ng resibo nun. Tirador kami ng iced tea nun. So pag pupunta kami doon, agawan talaga sa tayo pa lang yung client, pupunta na agad Pag tayo kami. mag-aalis na. Aalis na ako, kunin namin yun. Punta agad kami nung kiklaim ko yung iced tea ko. Akin yan. Resibo ko yan eh. So, nakwento rin niya na ganun ginagawa niya. So, sabi ko, pucha, isa rin pala to sa mga kaagaw ko dati. So, nag-click na kami doon pa lang. Tapos, we used to cut class. Ito, I wouldn't recommend other people. Pero we used to cut class just to resell. Nag-flip na tayo. iPhone day. iPhone days, flip, iPhone 4S. Blackberry, 8520, Blackberry. mga ganun. Oo. Binibenta Blackberry natin. days yun ano. As in, cut kami ng class para kumita ng 500. 500, laki na nun. Ano ko lang, allowance ko nun, bro, 1,000 per week. Ako, 130 per day, gagi, paano O, bubuhay? ganun rin yun. Pag pinag-times mo, tanga. 1,000 per week, 130 per day. Pareho lang yun eh. Okay. Dinivide mo lang eh. Ito, ayun. So,
Nag-graduate kami sa college. Nung nag-graduate kami, nagkanya-kanyang venture kami. Saan ka nag- Real estate. Real estate siya sa Alveo. Sales, yeah. Yeah, sales siya sa Alveo. Ako naman, sa St. Luke's Medical Center, Global City, nag-ano ako parang managerial for customer service. So, doon yung pinakauna kong job. 2 years ako doon. 15K ata sahod ko. Pwede ko pa sabihin yung sahod ko doon. Pwede. Baka magalit si St. Luke's. 15K lang ba yun? Oo, 15K lang sahod ko. Minimum. Minimum managerial position. HR ka, yan, di ba? Hindi. Ano ba HR? Patient experience officer. Naalala ko pa yun, sabi niya, gusto niya interview ng mga nurse. Hindi, OJT ko noon. OJT ko sa HR. Nag-i-interview kami ng mga nurse. Mga nurse. Siyempre, hindi mo Gets maiwasan. Nurse, puro babae, lalaki ka eh. So, anong gusto mong maging sa buhay? Mga chine-checklist ng konti. O, sige. Yung requirements mo, madam. Pag maganda, siyempre. Ma'am, ako na yung gagawa niyan. Pagka medyo ano, Pag medyo sablay ng konti, ma'am, tawagan ka na namin. Lalabas. No, joke lang naman. Siyempre, wala naman ganun. Very professional. So, doon ako nahulma when it comes to managerial, when it comes to how to handle business, and how each department work with each other and complement each other to create a system. Doon talaga ako nahulma, doon sa St. Luke's days ko. Tapos ayun, after noon, ayun na. Baka may next question pa. Nagkakilala lang tayo, saan? Tapos naging sa trabaho na, di ba? Ganun ako eh. May ADHD ako, per. Inuunahan mo yung question eh. So, why daw from bakit daw from gaming napunta sa relo? Bakit hindi? Hindi, joke lang. Kwento mo na, ikaw na magkwento. Kung magaling ka magkwento, ako sabog-sabog eh. Gaming, di ba from LTAB gaming, bakit napunta sa relo? Bakit daw nag-start? Ng relo? From gaming? Oh, yun ba yung LTAB gaming nyo na dati, di ba? L-top? Yung LTAB, yung dati yung content, yung business sa Laguna. Gadget. LA Gadget Hub. Gadget. Bakit from actually, ito. So from gadgets, why from gadgets to watches? So, ang dami kasi nagtatanong sa akin, when did you start? Yun yung pinakauna kahit mga kliyente na pupunta sa shop. When did you start dealing with watches, di ba? Honestly, dealing with watches na yan, it started way back 2016. 2016, ito kasing si Gerald, binigyan siya ng papa niya ng Tag Heuer. Na Professional 2000. 2000. So, it's a Tag Heuer Professional 2000. Binigyan siya. Sabi niya sa akin, flex niya, bro, 65K to binili ng papa. Mayabang din eh. Oo, mayabang ka eh. Bro, sabi niya sa akin, Hybe, 65K to. Binili ng papa ko to. Tapos ito, binigay niya na sa akin. Parang pinaano na. Ako wala eh. Tatay ko, sobrang kuripot ng tatay ko. Kahit na he's well off in life, hindi talaga bumibili yun. Yung pinaka mga, hindi mo siguro makikita yun na may suot na more than 1,000 pesos. Ganun siya kakuripot, ganun siya talagang straight. Ang flex ni Papa mo lagi, puta, kung gaano niya kamura na bili. Oo, ganun ang flex na tingnan mo to, damit na to. 200 lang to. Ganun ang mga flex eh. Nakuha ko to 70 lang. Yun ang flex niya sa akin lagi. Kaya doon ako nagkaroon. Actually, very yung transition ko from being kuripot to being a little generous na ngayon. Siyempre, kasi luxury watches, tapos ang kuripot mo. Okay lang maging kuripot sa business, wag lang cheap. Iba yung cheap eh. Medyo pangit na pag cheap eh. Utaka mo yung tropa mo. Parang, wala. Isa mo. Isang ko, CR muna ako ha. Order ko nga pala, white mocha. para siya magbayad. Diba yun? Cheap yun. Discount yun. Discount. Galawan ng yun. Ibang kupal ka nun. Hindi ka rin. Oo, kupal ka nun. Puta yun. Diba? So, iba na yung pagiging dyan, kuripot sa business. Kuripot sa business when you make 100 peso work like 1,000 kasi. Yun yung lagi ko sinasabi sa business eh. Anyway, drift off na naman tayo eh. Yung question is, bakit nga So, nag-start kami, yun nga sa 2,000, Professional 2,000 na Tag Heuer. Pineflex niya sa akin, 65,000 daw, 65,000. Sige, sabi ko, bibili din ako niyan. Search ako ngayon sa internet. May nabilan ako. Honestly, nakalimutan ko na kung sino. I think Marketplace or OLX ko pa siya na... 17 mo ata nabili. Hindi. Mas mura. Parang 13 lang. Tapos piniplex ko sa'yo 60K, no? Kay fans mo ata nabili yun eh. Hindi. SRP kasi yung sa akin. Oo, SRP kasi. Ngayon ako, secondary, naghanap ako ng same exact watch niya. Sabi ko, para terno tayo, para couple watch tayo. Sige na nga, bili ka nga rin. So, bumili ako. 13,000 yun. Ganun. Binili ko.
nagtitrade na ako ng mga sapatos. Sapatos. Doon talaga ako nag-start ever since. Sneakers. Trading ng sapatos, sneaker game. Pipila-pila pa yan sa ano, sa mga... Oo, pipila pa talaga ako. Camp out days. Oo. Mga ganon. Anyway, nung nabili ko na yun, doon na ako nagkaroon ng interest about sa watches. So, nag-search ako. Search more. Mga Rolex nga. Rolexes noon, mga Submariner, 180,000, 200,000, 220. Mahal, baliw lang bibili nito, sabi ko. Baliw. Bibili 220. Ito meron, no? Meron sakto, Steinhart ang name. Steinhart ang name nung watch. German brand? German brand siya, na Swiss ETA movement siya. So, ETA movement is ETA Swiss made pa rin siya yung movement. So, binibili lang nila yung movement, nilalagay dun sa watch nila. Na same sa Rolex. Homage. Talagang homage ni Rolex na may ano siya, may yung bezel same, yung crown same, everything is almost the same except dun sa brand. Imbes na Rolex, Steinhart. So, sabi ko, Iba ba yung Philips Stain? 25. Hindi, iba pa yun. Iba yun. Philips Stain, Iba pang ano yun eh. Pang ano yun? Ito si Hart. Okay, game. So, nung nag-research na ako about doon, sabi ko, this could be a great alternative for those people who cannot afford or dun sa mga hindi baliw. Sabi ko, baliw yung mga bumibili na Rolex eh. So, ayun. Bumili ako once. Galing pang Germany. Bili ako sa Germany. Dumating after 7 days. Siya pwede palang bumili. Darating. Yung mga 2017, di pa naman ganun ka-abundant yung online eh. Yung iba takot na takot pa eh. So I capitalized on that fear of other people ordering online. So what I did, nag-order ako, lumabas lahat ng cost ko, 22K. Bebenta ko 27K. 22K ko na cost, binibenta ko 27. Post ko. Pinakaunang post ko pa lang, 5 na agad yung nag-PM sa akin. Boss, available ba Steinhart? Boss, available ba Steinhart? Pucha, sabi ko. May market. May market, kumagat. May mga mahilig Lahat pala. yun, nireplyan ko, yes. 5, nireplyan ko sila, yes. Isa lang binigay ko. Yung 4, sabi ko, boss, pre-order. Down ka kahit 10,000. Within 10 days, makukuha mo na yung relo mo. Wala silang alinlangan. Nag-down sila. Nagpa-picture. Boss, picturean mo nga na meron ka talaga. Pinicturean ko. Nasa akin yung isa eh. Sabi ko, benta ko na lang talaga tong akin. Binenta ko, 27K, 5K. Minimum patong ko 5K sa lahat ng relo na nakukuha ko nun. So, nag-pre-order na. Nauso na yung pre-order. Ngayon, ang pre-order, 5 to 10K lang ang down payment. So, kailangan ko ng kapital. Humiram ako sa father ko. Taka din, nag-capitalize din ako onte, Oo. di ba? Una, humiram ako sa father ko. Mga 5, 6, 7 units muna. Nung okay na yung aming 7 unit, kinukulang pa ako. In-open up ko na dito. Sabi ko, Jay, baka gusto mo. 100 Ganito nata, di ba? ginawa 100. ko. Oo. Ang hatian pa namin noon, 40-60. Very generous ako noon. Kahit Bait 40 to, lang kahit ako. noon pa. Kahit 40% lang ako, okay lang. Okay na ako doon. Sa kikitain. Balik puhunan mo, tapos 60% of the kita sa kanya kasi pera niya eh. So hindi ko pa, kasi I always undervalue myself first. Until I prove myself na okay. Doon na ako maniningil ng okay. Kasi ang hirap magsabi ng wala pa eh. Anyway, order ako noon. Ang dami ko in-order. Siguro sa isang buwan, nakapag-out ako not less than 65 units. Ganun. 2 months na run yun eh. 2 to 3 months na run yun. Siguro 2 to 3 months na run yun sa mga 200 units. Tingin ko ha, mabot ng ganun. So, 200 units na Steinhart, dire-diretso dumarating. Now, people really buy. Nakilala na ako sa Steinhart. Nakilala ako pag gumawa ng group ng Steinhart. So, 200 units, pucha, hindi ko na tinitignan yung sahod ko na 15K. Pumasok ba? Kahit di na. Pumasok ba? Kahit di na. Magkano tubo mo doon? Yabang ka. 5K per watch. 5K per watt. 5K per watch. Hindi, may mga nagsi-7K, may nag-8K margin. Oo, meron. Siyempre, yung mga tataas, yung mga taga 35, 40K, siyempre, yung margin, pinoproportion ko naman. Hanggat sa one time, dumating yung yung shipment ko. Tuwan-tuwa ako to, sabi ko, yayaman na ako eh. Pagkatok doon, pagdala ng pucha, letter from customs. Sinisingil na ako ng tax sa lahat ng mga pinadala ko dati. Sabi ko, ano to, ba't biglang may tax? Yung tax equivalent to 5K na. Sabi ko, shit, wala Per na watch? akong kikitain. Per watch. Parang wala na akong kikitain nito. Ayoko na, sabi ko. Ang ginawa ko, nag-email ako sa Steinhart, Germany. Actually, meron palang nagsumbong sa akin. Kasi meron lang isang authorized dealer dito rin sa Pilipinas na nagdi-distribute ng Steinhart na yon. Iyakin, pare. Kasi
Hindi niya ma-market. Ang tagal nang nasa kanya yung Steinhardt. Ang tagal nang nasa kanya yung Steinhardt na brand. Siya yung authorized dealer dito sa Greenbelt siya nun eh. Oo. Ay, Chronoclast ata yun. Bili yan ng speaker. Ilan na speaker? Ay, Chronoclast ata yun. Sa Greenbelt. Greenbelt. Sarado sila ngayon. Greenbelt 5. Ngayon, hindi niya ma-market, hindi niya minarket. Ang dami nagtatanong sa akin, saan ba nabibili? Hindi kasi namin alam. Sabi ko, merong authorized dealer dito, pero bakit hindi siya marunong mag-market? Ba't di niya minamarket? Bakit sumikat pa yung Steinhardt sa akin na sumasideline lang? Eh siya, may shop siya. Nasa kanya na nirelo. So doon talaga nakita ko yung game of marketing. Iba talaga. May skill talaga when it comes to marketing. To the point na sinumbong na ako. To the point na pag nagpo-post na sila, beware, do not buy from an unauthorized dealer. Your 2-year warranty will be voided, blah, blah, blah. Wala akong pake. Sige, post pa rin ako post. Benta pa rin ako ng benta. Di hamak na mas mataas talaga benta ko nun. Ngayon, umabot sa point na yung custom, hinabol na ako sa taxes. Kinukompute ko na magkano babayad ko sa taxes. Mag-price increase ako ng konti. Kahit na hindi na 5K, 3K na lang kitain ko. Okay lang din. Just to have... Ngayon, ang nag-block naman na sa akin yung Steinhardt mismo sa Germany, yung company. Sabi niya, we've seen that you've purchased a lot using different names, different addresses. So sabi nila, hindi ka na namin mabibigyan or we will stop sending in the Philippines. Kumbaga. Sabi ko, walang yatong mga to. Eh para sa bumibili ako eh, minamarket ko para sa kanila. Eh sabi kasi nila, to protect the interest of their authorized dealer. Respect. Diba? Pero, hindi marunong yung authorized dealer mo eh. So, I really sent a formal request sabi ko, pwedeng ako maging authorized dealer nyo. Nag-send ako, ni-reject nila. Nag-send ulit ako after... Para kasi Jack Ma, nag-apply sa KFC di tinanggap. Wala. Diba? Uy, wait lang, meron pa akong hindi ako tinanggap na pero baka issue kasi. Hindi, pwede yan. Parang sikat ka na eh. Philippine Airlines yung gagawin yun na eh. Baka mabas si Philippine Airlines eh. Pero hindi, understood naman kay Philippine Airlines, ba't hindi nila ako tinanggap. Mamaya ako kwento ko na lang yun. Anyway, kinut off na nila ako. Doon na siguro nag-start yung cut off. Nung nagka-cut off na ako noon, that's the time when medyo nakaipon na ako. Tapos sinabi ko sa father ko na I want to start a business. Doon na ako Coffee shop. venture sa ibang businesses. Hindi ko na tinuloy yung journey ko sa watches noon. So, and then until 2021, bumalik ulit kami. Parang 2020 actually, nahilig ulit kami. 2021, bumili tayo Rolex. Bumili kami ng Rolex namin. Personal namin yon. And then after that, binenta na namin, and then nag-start ulit kami sa e-commerce, and then bumili ulit siya, tapos nainganyo ulit ako. May isa akong gustong ibenta kasi kailangan ko ng puhunan dun sa business ko sa online e-commerce, pero binenta ko na lang ulit. Eh, nangyari trade. Eh, nung tinrade, parang tumaas yung value, tapos tinrade ko ulit, tumaas ulit yung value. Hanggat sa dun nag-drift na. So parang pandemic until now, dun na bumalik ng paunti-unti. Pero I started small pa rin, Seiko's, Omega. Pero bakit Rolex talaga yung bakit hindi G-Shock, di ba? Okay. So, syempre, mas masarap ang kitaan sa Rolex. That's one. Syempre, mataas eh. So, actually, ang tingin ko dito, ang hindrance lang naman, not hindrance, challenge lang naman dito is of course yung capital, that's one. And yung know-how, yung knowledge. Kasi, kahit kami, naisahan na kami dati eh. Fake components, fake kung ano-ano, mali yung nakuha namin, nakaw yung nakuha namin. So, ang dami ng experience na to eh. So, talagang kung wala kang pang-backup na tao and network, madadapa ka dito sa game na to. Kasi, makalabang ka lang, ikaw ba naman, makabenta ka ng 1 million sa isang mayaman na very powerful. Tapos malaman niya, kahit in good faith mong binenta yun, malaman niya may fake doon or may sirang component o may pinalitan pala doon. Siyempre, magagalit yun sa'yo. So that's something that's one of the risks dito sa business na to. So, siyempre, aral-aral muna talaga. Aral-araw and trust the process talaga. Nag-start kami sa G-Shock, Seiko's, mostly Seiko talaga. Ang daming Seiko. And then Tudor, Omega, paunti-unti. Tapos Cartier, tapos Rolex, hanggat sa nag-stick na ako sa Rolex. Because Rolex is the least volatile sa kanila. And, alam mo na, yung value is mas pataas. The only kasi watch right now na aside from yung Patek and AP na mas mataas sa SRP is Rolex. Ayun. Kaya stick ako sa Rolex, no? First watch na nabenta, tapos magkano yung naging profit nyo kung naaalala nyo pa? Unang-una,
Unang-unang watch na nabenta ko, hindi ko siya nabenta eh. Nag-trade kami eh. Actually, ako pa yung nag-add ng cash. So magkano kinita mo doon mga margin roughly? I wanted to, I wanted to sell the watch for 150K. Kay Ma'am Christine Penafil pa yung naalala ko. Kay Sir Richard. It was a Seiko. Omega na Speedmaster na reduced model. Sapphire crystal siya. So 150K yun, I wanted for cash. Nag-meet kami ni Lorenzo Jaime for the first time. Pero nag-out siya, hindi kami nagkatugma sa presyo. Gusto niya 130 ata, 140. Sabi ko, para dun sa reduce? Para dun sa reduced. So 130 pa that time, mataas pa. 155 ang gusto ko actually. Now, may nag-offer sa akin, how about you get a Tudor? Tudor na 39mm, Black Bay 39. BB 58. 58. Yeah. Black Bay na 58, 39mm yun. So, sabi ko, magkano i-add ko? Sina Ma'am Christine Penafel, nag-agree sila na mag-add lang ako ng 20K. Para sa Tudor? Para sa Tudor. So, add lang ako ng 20K. Sabi ko, parang lalabas. Kung gusto ko ng 155 mount yung Omega ko, 175 lalabas yung cost ko nun. Now, sabi ko, bibenta ko ng 190. No, add ako, kinuha ko yon. So, try kong i-flip siya ng 190. Trade ulit. Sa trade naman, may nag-add ng 80K plus yung, yung Rado na ceramic Captain Hook. Captain Cook pala, sorry. Captain Cook na Rado, na pure ceramic siya. So, nag-add siya ng 80K. So, parang lumabas sa akin na cost nun, if I want 190 for the Tudor, is 110. Tapos, nabenta ko siya ng 100, ng cash. Yun na yung first na cash. Nabenta ko na siya ng 140. So, meaning, kumita ako ng 30 mil doon. At the same time, yung una pa, yung sa mga trade ko pa, nakumita rin ako doon sa kasi yung gusto kong out doon eh. Una 20K, tapos yung pinaka-out na is 155 eh. So ayun, doon na nag-start, I think. So, ikaw naman. Hindi ka ba nag-start Seiko? Hindi, doon yung pinaka-una. Now, nung nakuha ko yung 140 ko, sabi ko, will I put all the funds on one watch or siguro marami madami? 200 to 300 eh. Lagay ko ba sa isang watch lang? Or damihan mo yung mga damihan ko na. Tama naman. Ang ginawa ko, dinamayin ko yung inventory ko. Nag-focus ako sa Seiko. Maganda kasi mindset mga yan. 20. Ha? Sa akin naman, Dre, sa akin, bro, nangyayari nun, parang nakaipon ako sa e-commerce kasi maganda takbo ng e-commerce ko nun. Parang nakaipon ako, parang meron akong parang mga 2 million that time. Sabi ko, parang may pambili ako ng Rolex, di ba? Sabi ko, tayo na, bibili ako ng Rolex ulit. Sabi ko, samahan mo ako. Blah, blah, alam blah, ko blah, yun. blah, blah. Diba? It's the Rolex Explorer 2 na Polar 2019. 42mm to 2019 reference 216570. Actually, sinamahan niya ako. Sabi ko, samahan mo kasi ang mura ng price. Parang 565 ko lang mabibili. So, parang 565 nabili namin. Pero ang current value or current market nun, parang nasa 630,000. So, nabenta mo siya ng 615. Parang gano'n. Nabenta ko ng 615. Parang nag-margin ako ng mga 45. Ganun. 45. So, parang yun, na parang nanggigil na kami parehas na putang ina. Okay pa rin pala. Kasi 40K, tangina, ang laki na nun, di ba? Na parang... At saka yung flip business, wala eh. Hasado na kami. Bruin mo, sabi ko nga, since 2011, 2010, nag-flip kami. Flip na kami. Oh, even bro. So, madali na lang eh. Kung 2020, 10 years, parang easy na lang sa amin mag-flip eh. Isipin mo, brother, yung mga kaklase namin nung college, putang ina, minsan may mga iPhone sila na bago. Siyempre, may mga lumang iPhone yun. Puta, saan na yung dati mong iPhone? Kunyari, 3GS. Binibili ko ng 3GS eh. Bibili ko ng 4.5, bebenta ko ng 7.5 sa OLX. Nung mga ganun, nagiging opportunista ako, bro. Kahit nung nasa real estate days ako, putay na. Eh, di, syempre, may GC kami ng mga real estate, kaya mga ahente. Puta, may nag-post doon na parang may nagbenta ng Mio na motor. Eh, tayo na bawal yun doon sa group. So, parang dinilit agad doon sa GC. Tibo-tibo, para. So, parang bawal. Siyempre, real estate lang eh. Dapat, kumbaga, moonlighting yun eh. Parang gano'n. Parang binabypass mo yung company. So, parang nag-post siya ng Mio doon na sobrang mura lang. Eh, na-delete agad. Eh, kilala ko yung nag-post. Pini-M ko siya, binili ko yung Mio niya. Doon, naalala ko, Ako, nadulas pa ako doon sa Mio na yun, doon sa parking ng Serendra. Binili ko parang 55K, tapos puta na-flip ko ng 75K. Kumbaga, parang every time may opportunity na dumadating na gano'n, na alam kong pwede akong kumita, ginagrab ko agad. Yeah. So, parang ano yung mindset usually, agad? ako talaga dati, wala talaga akong believe sa, yung mga bentahan ng mga ganyan, online. Eh, mga watches ni Hype, ang dami na, dumadami. Ang first watch na nabenta ko, sabi ko, Hype,
Sige, akin na mga pictures. Try ko nga i-post yan. Unang-una na benta ko, sabi ko, biglang may nag-reply sa di ba yung mga marketplace? Hindi ako nagpo-post sa marketplace dati. Sa mga group ka lang nagpo-post kasi, no? Biglang nakita ko yung marketplace, biglang, may chat ng marketplace. Sabi ko, bago to First time mo mag-post sa marketplace? May nag-reply dito. Ibig sabihin, gumagana ba pala to? Pagpindot ko, Gumagana ba to? interested daw siya. Sabi ko, excited ako. Ay, bakit na yung watch na yan? Ako na magbebenta niyan. So, nag-mark up na lang ako. Nag-mark up ako ng price. So magkano kinita mo nun, paring Chols? Parang ang kinita ko nun, nasa 10K ato, 15. 15. Ano model? That is a Submariner Sea Dweller, Deep Sea. Tapos Ay, oo. binenta ko pa yon saan? Dito sa Green Hills. Oo sa nga. isang rider Tingnan mo, siya. Walang puhunan. Wala akong Ito mas puhunan. malakas, walang puhunan. Wala akong puhunan. Sabi niya, pati pictures sa akin eh. Akin na yung pictures, akin na yung relo. Ako bala. Sabi niya, Hybe, magkano mo bibigay sa akin? Sabi ko, kahit 570 sa'yo. Ay, 470. Ito, nabala magpato. Binenta niya 485. Ayan. Sabi niya. After nun, sabi ko, okay pala to. Ang lakas din pala. So, kinuha ko lahat ng mga pictures niya. Pinapost-post ko lang. Sabi ko, tingnan natin kung anong puputok dyan. So, nung una, hindi talaga siya namunan. Wala akong puhunan Natuto talaga. Wala, mayaman na ngayon. Mas mayaman pa sa akin yan eh. Joke yun, guys. Magkano commission mo last month? Sabihin mo, yung Pagkano mo yung last month? Uy, meron ka may May mga decals ka dyan. Asan na yung makeups ka dyan? Galing mo. May ang tissue. So, ayun. Next question. Bakit daw Green Hills? Bakit hindi Makati? Ba't hindi... Ayan, kwento mo. Kwento mo nga. Kwento mo. Gerald, kasi nag-start kami talaga yung nag-partner, di ba? Gerald tsaka Hybe, kaya GH. Kaya sabi namin doon. Galing mo dun ah. Tsaka Muslim ako eh. Pag Muslim daw, Green Hills talaga. Dati nga nagpapalit ng tempered Muslim ka talaga? Oo. Kami dalawa Muslim talaga. Muslim yan. Pag nagsama yan, Islaman yan. Anim. Islaman yan. Ay, di basya ko. So ba't hindi nyo pinili Makati, BGC, Taguig? Ganito. Originally, yeah. Ikaw na magkwento? Original. Pagkwento mo. Excited. 30 minutes eh. Crucial yan eh. Crucial lang kasi yung part na yan, Dre, promise. Oo. Crucial Okay, yung part na yan. originally kasi ito. Nagsabi na kami na parang kasi kami, very retailer talaga kami. Una-una, buong family namin background retailers. Kami, flippers. Ilagay mo yung relo, retailer ka, tapos flipper ka ng relo. Online, gamay na namin. Nag-ads nga kami. Milyon ang binabayad namin dati sa ads. Sa mga pages namin, para sa mga, binibenta namin online, which is mga damit. Mhm. Ngayon, sabi ko sa kanya, bro, I think it's time, kaya na natin mag-shop. Tara. Siyempre, hindi ko kaya mag-isa. Ang laki ng puhunan ng shop eh. Laki. Ang laki ng investment. Sinanla ko yung mga So, iPad ko eh. Laki. Kasing sobra. Sabi ko, tara, Gerald. Ngayon, pumunta kami White Plains. Nag-check kami. BGC, Makati. Sabi ko, Makati, mahirap po na. Saan tayo titira? White Plains sa may ano yun, di ba? Yung may motosiklo doon. Oo, doon. So, sabi namin, Makati, wag muna siguro. Asan ba ang market? Makati kasi marami na sa Greenbelt eh. May mga nagbibenta na, so wag na dyan. BGC ang hirap, ang taas ng renta. Sobra. Sabi ko, why not punta tayo sa Homeland. somewhere QC. Na medyo premium, area, na medyo premium. So naisip namin, White Plains. Maganda, may Corinthians. Punta kami doon. May isang area na commercialized na bago doon. Kumuha na kami. Kita na namin yung shop. Ang ganda ng ng space. Parang nasa 40. That's 50. Nag-roughly ka 40 square. Hindi, actually 30 lang. 31 patak. 31 square meters. 31 square meters. Sabi ko, okay na to. Starting, wala naman tayo masyadong Wala. Nagsimula ka na doon, di ba? inventory. Nag-ano ka na? Nag-construction ka na? Hindi. Ang ginawa namin, kinausap namin yung may-ari, we agreed for a rent fee. 45,000 ata yung napag-agreehan namin. Oo, gagi. Ngayon, sabi nung isa, nung may-ari, there's someone also who's very interested in the place, in the spot. If you want it, you have to let us know or put a reservation fee na or mag-deposit ka na ng security deposit mo. So, hindi na ako nag-alinlangan. Pare ito, 90,000. 2 months yun eh. 90,000. Binato ko na. White Plains na kami. Doon na kami magsha-shop. Okay na. Nag-vlog na ako noon. This happened February nga eh. So, very, very new pa lang ako sa vlog.
Nag-views ako doon ng 300 ng ilang views natin, 5K, masaya na ako noon, 6K, masaya na ako noon, 10K. Keep going lang. Minsan di ko na check yung views eh. Basta keep going lang, keep going lang. Ngayon, punta kami ng Green Hills. Yung pa yung medyo naging dapat malapit ako dun sa family ko kasi my father passed away. Those last year lang eh. So parang 5-6 months from him passing away, kailangan malapit ako dun sa mga kapatid ko, sa pamilya ko dun. So sabi ko, dito na lang din ako titira around the area para mabilis na ako mag White Plains. White Plains, malapit Tapos kasi. ikaw, gusto mo sa sa Village East ka. Kainta. Kasi, Kainta. kasi malapit lang din. Pwede na rin, So parang in between talaga, sobrang perfect nung spot eh. Now, nag-isip-isip kami kasi ito one of the things that you have to do as a leader is to foresee problems that could rise in the future, di ba? So iniisip ko agad noon. Ito si Gerald, parang hindi na siya naging kampante. Nabuksan namin yung issue ng security. Yung security, sabi ko, parang hindi ba dehado kami? Kasi yung area na binuksan na gusto namin kunin is sa labas nun, street na talaga. Sobrang open. So, sobrang open. Sobrang, alam mo yun, Ang dami pwede mangyari. oh yeah, exactly. Pwede kang So, matiktikan pwede kang pwede kang maabangan, pwede kang pasukin, pwede kang marab talaga, pwede kang ma-hold up, etc. So, marami. So, sabi ko, security dito, hindi ganun kaano. Yun yung sinabi niya. Actually, naisip ko na rin yan. Hindi ko lang nasabi. Pero parang hindi ako comfortable dun sa security. Sabi ko, paano yan? Nag-down tayo ng 90,000. Nag-down na kami ng 90,000 eh. Sabi ko, sayang naman yun. Ngayon, I talked to the admins of Green Hills. Ngayon, siyempre, since 20 years na kaming nasa Green Hills, my father, my mother, knew people na inside. Supposedly, wala pang bakanteng space para sa amin. And they wouldn't allow yung mga watches na doon sa Shopsville. Pero syempre, kinausap namin, kaibigan, ganito. Sabi ko, baka meron kayo dito sa Green Hills. It turned out, sabi nila meron. Bibigyan ka namin ng isa. Kakaalis lang, if you want it, it's yours. Sabi ko, we have to decide right away. Siguro 1 week from there, nag-sign na ako ng contract with Green Hills. Sinabi ko sa kanya, sabi, ito yung maganda eh, kasi when we decide, lalo na kami ni Gerald as yung pinaka nag-partner talaga, very decisive kami. Yung mga maliliit na bagay, we don't count it as a loss when yung counterpart naman na pwedeng mangyari just because you stick to something you did, even though it's not the right choice, is mas malaki. Mas mahirapan ka eh. Mm-hmm. Pag nag-stick kami doon, mas hindi kami kampante, mas sasakit ulo namin, mas security pa lang eh. So sabi ko, wala. Sabi rin niya, Bo, tanggalin mo na, 90K, tapos na yun. Iwan mo na yun. Talagang forfeited na nila yun. It's their right to forfeit it na. Start ulit tayo dito. Tsaka so, knowing Green Hills din kasi, yung market ng Green Hills. Tapos iba pa ang market ng Green Hills are the old rich people. So, kung makikita mo sa Green Hills, hindi ito parang SM or parang Robinsons. Napupunta ka, papalamig ka, mag-ice cream kayo, manonood ng sine. Hindi ganun eh. Green Hills. Ice cream. Oo, di ba? Walang dun eh. Ang Green Hills pare, walang window shopping doon. Pupunta ka doon, hindi ka lalabas na walang dalang supot. Nabili mo yung gusto mo. Tama. So buyers talaga ang nasa Green Hills. Sabi ko, since andun naman na tayo, kilala na rin tayo doon, kilala na rin ako, family niya, kilala na rin doon, tagal na namin doon, why not start in Green Hills na? It's our hometown. Parang sabi nga namin, pucha, dito nag-start yung mga family natin, dito rin tayo babalik. Parang sabi ko, bakit ganun? Wala, ganun talaga yung tandaan. So we signed the contract, got contractors, built the shop, and then doon na. Nag-start na kami sa Green Hills. Boom. 1 hour yun. Pota ka na. Okay. Next. Next question. Unforgettable experience sa pagbebenta. Ay, nakulong ako. Inapulis ako, Bo. Unforgettable experiences ko sa pagbebenta. Where there are good naman and there are bad. Pero mostly kasi yung unforgettable is yung bad eh. Hindi talaga natin makalimutan. Kasi doon tayo natututo eh, sa mga mistakes eh, di ba? Yes, sir. So natuto ako, actually hindi ako yung nagbenta, pero lagi ako yung rumeresba kasi. Ito nagbenta. So nagbenta siya ng nakaw na relo.
hindi niya alam, in good faith niya binili. Yung binilhan niya, hindi rin alam kasi reseller lang din. Yung binilhan ng reseller na yun is reseller lang din. Yung binilhan ng reseller na yun is reseller lang din. So there are 4 resellers involved. And then, kung sino yung nabilhan ng pinaka-first na reseller, hindi na namin alam kung sino. And hindi na rin makontak ng first reseller. So under the anti-fencing law, syempre, yari siya. Kasi, yung kamit up pala niya is yung totoong may-ari nung watch. Okay? With the papers of the watch and everything. So, mayroon silang proof. Tsaka And may they police also, report. also have police report of the blotter nung watch nung day na nanakaw. Ano unit? Ano unit? It's a date just. This is a date just na 26mm 26 Rose Gold? Super Jubilee Rose Gold 2-tone na anniversary ba? Sundust? Or Sundust na diamond. Salmon. Salmon dial. Salmon Sundust dial. Hilig na yung mga sandas. So hindi talaga namin makakalimutan yung hype na relo na yun. Ano na feel mo ng boss? Takot ako, min. Sa Greenbelt ako noon eh. Kwento mo, paano yung experience mo nung ano? Hindi, syempre, diba, meet up doon na sa Greenbelt, sa may Watch Emporium. Yung Watch Emporium kasi, pare, nag-verify sila ng watches. No? So, bubuksan nila yung relo, check yung serial, and then makikita rin din yung reference number. So, syempre, nung binuksan na, habang bine-verify nung technician, chinek syempre yung serial number. Okay lang nung kumain habang nagkikwento ka? kunyari, ganun, chinecheck nila, sinulat sa papel, shoot dun puta sa police report, may mga dumating na police. 2 naka-civilian, tapos 2 naka-uniforme. Tapos sinasama ako, tangina, tinawagan ko to. Sabi Nuwagan niya ako. Tangina, di ko alam, pero yung takot, may nandun kasi first time eh. Parang the moment na puta na nangyari yon, sabi ko nga, tangina, parang ano ba to, puking ina, mahalas naman. Lapitin ko naman sa mga ganitong Oo, trip. lapitin actually ito, pinatropa namin. Oo, sabi ko, tangina, parang... Kasi yan yung risk ng getting a walang papeles. Walang papel. Yan ang risk na pag Yes. kukuha ka ng walang papel na watch, hindi mo alam saan galing. So, Parang nabili ko ng ano yun eh, na parang 300. Tinatry ko siya mabenta ng 378. Tapos parang nag-done deal na kami sa chat nung 345, parang kunwari na 340. buyer, parang 350, 360, something like that. Hindi, mas mababa pa. Parang sabi mo, 3-4. Kasi ang bigat. Sabi niya, barari, sa dami ng binili na niya relo, yun yung nagtagal sa kanya. Ang tagal, sobrang tagal mabenta. Even yung reseller. Kaya nga from reseller to reseller to reseller to reseller. 3-4 na silang reseller. Parang sinumpa yung relo. Kasi lahat sila hindi nila mabenta sa end user. Oo. Parang Yung pala, inaantay makuha nito para siya yung mahuli. Pare, pero yung takot ko nun yung naiisip ko nun, di ba, tangina, parang syempre huli ka eh. Ang unang papasok sa isip ko, putang ina, baka ano to, baka entrapment or baka hold up or... puta, may relo rin akong suot, tapos yung sasakyan ko, may mga relo rin. So parang tangina, nandun yung mga relo ko. Ayun, kaya nga hindi na naglalagay ng relo sa sakyan. O de yun, di ba, sa parang sinasama nga nila ako sa police station, sumama sa amin, ganto, may police report. Tinawagan ko to the rescue, blah, blah, blah. Sabi ko, hey, tangina, may police dito. Tapos sabi niya, huwag ka sumama, ganyan, blah, blah. Ako, di naman ako sumama. Pero ayun nga, parang pinilit naman nila ako na sumama. Naka-uniforme naman, tapos naka-mobile May talaga. police report, may mobile naman sila. Sabi ko nga, gusto ko maglakad lang tayo kasi tatakot talaga ako. Tatakot ako, tangina. May suot ako relo eh. Tapos yun nga, naka-civilian, parang medyo parang na-sketchy ako. Baka mamaya, setup lang or pagkasakay ko, puking ina, hold up or nagbarilin ako, something. Nakakaano lang. Ako, nag-rest in peace na ako noon. Sinabi sa akin. Sabi ko, ako bahala sa magulang mo. So yun, mo. napilit nila ako sumama. Sumama ako sa mobile nila. So, sabi ko, buksan yung bintana. So may mga ganun, parang inaano ko pa rin. Nakakaasar yung feeling nun, tapos punta sila, and then yun na nga. Punta, areglo, basta ibalik. Doon. Yeah. Hold siya, tapos ang ano na lang, balik na ng relo. Ngayon, yung binalik talaga niya. So, nilagay na lang sa report na hindi siya entrapment para wala ng kaso. Since Pero ayaw bad nila trip naman. yung ganun experience, nakakaasar yun. Exactly. Pero yun, malaking learning yun para sa atin. Yeah. Na hindi na bumili ng mga no papers na watches. Pero yun, naulit-ulit yun. Pero hindi na sa akin. Pero moving on, okay na yun. Basta nangyari ulit siya sa isang tao namin. Ikaw, anong pinaka-bad experience? Hindi ka sinipot. Oo, ayun. 1 week. 1 week kong inaalagaan yung client na yun. Tapos? Wala, laki kasi ng kaya inano mo eh. 1 week. Pinakula mo eh. 1 week. Binupak mo Sinuot kasi. pa niya yung relo, lahat na. Ang tagal na niya sa kanya. Wala eh, nakatingin lang ako sa niya eh. Gago. Ay, sorry. Off the record. Kasi yung sinabi ko doon. Wala, pero yun ang pinaka nakakainis sa akin. Yung sobrang tagal. Ang tagal namin nag-uusap, ang tagal namin nagdi-deal na.
okay na, tindahin na lahat ng mga watches, nag-meet up pa kami nito sa Shangri-La. Kinupal ka ba? Kupal Oo, yun. kinupal ako. Sabi ko sa kanya, next time, kaya every time mag-chat na siya sa akin, sasabihin niya, I like this watch, gusto ko yung watch. Wala, sold na yan. Tama naman, di ba? Ako naman, worst ko, 3 beses akong in-Indian. Meet up daw muli to, pumunta na ako, andun na ako, cancel. Meet up ng QC, pumunta na ako, nag-cancel. Meet up ng basta 3 beses yun eh. Ng Makati, tapos cancel din. Tapos sabi ko, ayoko na. Pero andun pa rin, compose pa rin ako na hindi ko sinigawan, hindi ko sinabing tratado ka. Hindi mo ginanunan? Hindi ko ginanunan, Bo. Dapat lang. Sabi ko lang, sige. Baka wala itong pambili. O, nanti-trip lang yun. Marami naman ganun. Kumbaga normal yun sa ginagawa kasi natin, Bo. Hindi naman maiiwasan yun eh. Oo. Wala, ganun talaga. Part of the game. Kaya ngayon, hindi na tayo nag-meet up masyado eh. Oo. Kailangan mo na ng down payment, siguro mga 20,000 to 30,000 bago kami mag-meet up. Hindi, kahit nga meet up. May shop na eh. Bagay, ako lang pala. Take the risk eh. Take the risk. Take the risk. Sige, Goods, idol. Next question. Anong feeling nyo ngayon na super okay kayo sa social media? Ako, ayoko na lumalabas ng bahay. Ako na Current situation, may nagbago ba simula nung Marami. Dami. Pero hindi nga. Kasi ito come to think of it yung tinanong tayo, may nagbago pa since yung nag-boom kayo sa social media? May nagbago sa amin? Wala naman. Wala. Honestly, wala eh. Wala. Ano ba? Akin na to. Ano bang nagbago? Mukha ka nagbago. Honestly, wala eh. Wala. Pagdating ito sa amin, nga wala. Kaya nga, nung gumagawa na ako ng mga contents, tapos syempre, hindi maiwasan yung mga gustong magpa-promote, promotions, mga collabs, mga ganun. Kaya nga nagkaroon ng manager eh. Kasi kahit yung manager ko, sinabi sa akin, sabi niya, "Hi, bakit parang go ka lang ng go? Ba't parang pag may nagpa-shoutout sa'yo, kaya parang may nagpa-collab sa'yo, sigil ka lang. Hindi mo inaano." Sabi niya, may value ka na eh. Ganito ka na dapat eh. So ako kasi, ever since talaga, hindi ko ma-value yung sarili ko. In terms of that way na parang magiging, yung tataas masyado yung tingin ko sa sarili ko na parang, bakit na ipag-collab ka? Ano bang makikinabang ko sa? Magkano ibabayad mo? Never ako naningil, kahit kanino. Never ako nagsabi na dapat i-post mo ako. Never ako nag-ask ng X-deal, kahit kanino. So, wala eh. So, parang ako, ang business ko kasi is yung watches eh. So, I don't mind sa social media kung meron pa nga mga pumupunta ng mga co-dealers natin ng mga watch dito sa Pilipinas. Sabi ko talaga, shout out mo yung page mo. Sabi na, okay lang ba? Magbabayad ba kami? Sabi ko, hindi. Anong bayad? Hindi na kailangan yan. Hilaan lang pataas. Oo, hilaan lang pataas tayo. Parang ganun. Sabi ko, collab lang, walang problema. Collab tayo. Ako pa nag-iinganyo, boss. Gusto mo punta ka? Para ma-shoutout ko yung page mo. Tapos ang dami naman talaga, di ba? Nagtithank you sa atin. Guys, hindi lang mga followers namin. Followers na nag-spike. Naging At saka, ayun nga, parang naging very normal na sa tao yung buying a second-hand na watch, which is very normal naman talaga. Even Rolex have their pre-owned watches nga eh, na binibenta. Si Rolex mismo, nagbebenta ng second-hand watches na relo. So, yun kasi yung hindi mag-grasp ng maraming tao before because all they thought was brand new dapat pag bibili. Pag second-hand, mahirap na. Pero may mga trusted sellers naman talaga na marunong din talaga magbenta and everything. So, with the social media, I don't think it changed me in any ways. Siguro mga precautions na lang na ginagawa namin. So, right now, syempre, from a social media standpoint, may mga dala kang relo minsan, may kaya yun, may Bodyguard. mga escort na kami. 40 yung bodyguard nito. 40. May mga bodyguard na, which is ako, kuripot talaga ako. Una, even with Gerald, with the partner, sabi ko, ayoko eh. Bakit ako magaganyan? Hindi naman kailangan eh. Hindi bro, kailangan. And then, dun nag-sink in na, siyempre, as a president, na parang, nga, foresee what could happen. Better have a security guard and not need it than need the security guard and not have it. So, sabi ko, sige, take the risk na lang tayo. Kuha tayo. Take the risk talaga yun, no? Hindi ka take the risk yun eh. Kuha na lang tayo para meron tayong kasama, matutulungan tayo. At saka, syempre, mas peace of mind. Take the risk. Take the risk ang buta. Mas take the risk nga pag di ka kumuha eh. Boss Solo, anong nabago? Sa akin, wala naman. Yung mayabang lang talaga ako. Joke lang. Hindi, wala naman. More on lang talaga.
Yung recognition siguro. Mga gano'n, recognition. Kahit saan talaga magpunta. Kahit saan magpunta, may mga na-recognize. Kaya minsan nag-hoodie na lang kami. Jacket, glasses, face Pero ang mask. tangkad mo, kitang-kita ka kahit naka-hoodie ka. Para kasi kay Soto. Pero yun nga lang, naka-hoodie. parang may mga privilege din na hindi nakukuha ng dati. Right now, mas nakukuha yung mga diplomacy. Oy, gagawa ko sabihin yun. Oo, May mga privileges lang na mga ano. privilege. Nakagamit na kami ng PWD na lane. Joke lang. Hindi, joke lang. Wala. Privileges, I think, yun lang. Pagpipila ka sa McDo, Sir, ano pong gusto nyo? Mas mabilis pag kami yung bumorder. Ba, okay to ah. Pag nasa bangko ka, pila ka, kita ka na agad. Sir, anong ano yan? At saka yung parang, pina-reserve mo oo. bang pera? Sige, ready ko na. Mas, So, mas mabilis sa lahat. Everything is an... pag nahuli kami, Gago hindi. titikitan kami, pero mabilis. Mabilis mag-ticket. Dandil agad, dandil. Dandil agad. Madal kami agad no ano eh. 1,000. Kago di naman. Joke lang. Maabot ka ng ganun? Huwag ba yun? Mayabang eh. Sa akin, boss, siguro, yung nagbago siguro yung confidence ko. Kasi hindi ako Lalimbo. hindi ako content creator kasing aggressive ni Hybe sa yung ginagawa niya. Alam ni Hybe yan, puta, ayoko yan. Pag nagla-live selling kami nito, tangina live selling na naman, ay mahiya lang ako dun eh. Minsan natataranta yung mukha ako na parang bigla na lang ako napopost na parang alis ako, ganun. Pag nagla-live kami nito, nagla-live to 6 hours, ako 30 minutes, 1 hour, ayoko na eh, tayo na nga eh. Tapos nahihiya ako kunyari, kasama ko siya, nagbablog-vlog na gano'n sa labas. Parang medyo nahihiya ako, hindi ako komportable. Pero doon sa Crazy Pedring namin, since sa shop naman, medyo confident ako. Pero pag isa mga labas-labas, ganyan dati, medyo hindi ako komportable. Pero ngayon kasi puta, parang ang dali na eh. Mayabang na ngayon. Tulad niya, nag-outside na kami, content, nagdi-deliver. Kumakapal na yung mukha ko. So yung confidence. Kaya nga, ganito, tayo na nagpa-podcast kami nito dati, utal-utal ngayon, nagkakapagsalita na ako. Nakakalakad na rin ako. Same lang. Ngayon lang naman. Kaya ako nag-hire ng manager, kaya boss. Yeah. Ibang topic naman, para ano. Describe each other. Kamu na. Boss. I-describe ko Oh, sila. describe mo sila. Describe each other. Si Chol. In one word Yung or? hindi, okay lang. Yung hindi lang alam ng tao siguro. Kunyari, describe ko si Hype, describe ko si Cholo, gano'n. Yung hindi alam ng tao. Parang, Si Cholo, dahil ko si Cholo Si Cholo, ano yan, puta yan Ano ba yan? Malakas pumera yan eh, malakas pumera. Maganda yung network yan. Malakas pumera yan, tsaka malakas yung babae. Tsaka pogi, tayo na ganyan ako pogi, baka ako din, di ba? Ano ba naman yung bigyan ka ng ganyan, di mo gagamitin. Ako nga, pangit ako eh. Pero nakakatawa. ayun na, tapos na. Tapos pag ganun eh. Paring Hype, mga di alam ng tao, marami to ngayon. Masipag. Hindi alam ng tao, hindi, si So Hype naman kasi, Si Hype naman kasi ano to eh. Parang on and off the camera, gano'n na talaga siya. May side siya na makulit. Kunyari, Crazy Pedring namin, yun siya. Yung sa gentry naman or yung sa pagre-relo, siya rin yung technical, gano'n siya. So on and off, siya na yan nakikita nila ng mga tao. Yun lang. Ako, kay Cholo, ang di alam ng tao dito, ito malakas mag-basketball to. Matangkad, malakas mag-basketball. Ano to, mainitin ulo. Mainitin ulo niyan. Kung alam nyo lang. Kaya ano, wag nyong sasampalin yung puwet niyan. Patay kayo pag sinampal nyo puwet niyan. Yan yung ano yan. Ever since, may sumampal na puwet. Kahit babae, gusto niyang ano, uppercutin eh. Kung sinasampal yung Hindi ka puwet pwede ko. maging baklabo, ibig sabihin. Oo. Kaya yan. Tsaka dati, actually sa totoo lang, si paring Cholo, is dati, actually kahit parang kapatid ko na to, pero lagi pa magkasama kami. Lagi kami nag-argue. Kahit anong bagay. Hindi. Yung fire extinguisher, dapat nakaganon, di ganon. Lahat ng bagay po yung gano'n, ito nga lang, di ba? Argue kami, straw, hindi straw. Pag tayo, di ba? Ikaw, trip mo yan, okay na. Sa kanya, hindi. Hindi, ito yung tama. Di ba? Kailangan ganito. Pero recently naman, parang na-recognize naman niya yung leadership ko. Na parang,
Hindi na siya Leader, masyadong bro. ganun. Mga leader to, leader. Hindi na masyadong ganun siya. Medyo okay na. Pinarehab ko to eh. Tagal din. Tapos sa babae, sa totoo lang, kahit umiiwas to sa babae, wala lapitin eh. Lapitin. Guwapon, tangkad. Tapos ganda ng katawan. Ang haba. Malaki pa yung pasensya. Walang tartar. Nag-i-istro eh. Oo. Tsaka di nagyoyosi yan. Hindi mahilig yan. Di mahilig. Ayun, kay Gerald naman, pare, Ayan iba na. yan si Gerald. Si Gerald is the type of... Eto, kung merong... sa totoo lang, when it comes to diskarte at saka pag-iisip ng plan, ng idea, mas malakas to sa akin. Asset ko to pagdating sa ganun. Asset ng pulis. Sa diskarte ko sa idea, lalo na when it comes to attacking yung masa, marami siyang idea na kahit yung nag-iikom pa kami, ganito gawin mo, pre. Ganito tayo mag-market. Ganito. Iba talaga siya. Although, when it comes to paperworks, system, at saka kung ano man mga protocol, SOP. Kaya lagi siya nadadali ng mga ng mga illegalist na mga nangyayari. Nakaw na relo, peking relo, muntikan na. Kasi pagdating sa SOP at saka sa proper proper system, wala talaga. Kahit na pagpilapan ko ng ng form o fund request ka dito, ito yung form, ito tapos i-approve ko, i-release ng finance natin. Hindi kaya, kakamot na yan. Di ba pwedeng kumuha na lang ako doon? Ako naman to eh. Iba. Ako naman to eh. So may side siyang ganon. Pero when it comes sa diskarte naman, kukuha ko dito, bebenta ko dito, i-flip ko dun sa ganito. Pero lahat yan, di recorded. Pag sinabi ko ano na nangyari, ano nga ba nangyari? Basta ganito yung nangyari, bo. Pero pag makikita mo, bottom line mo, mag-aayos. Maganda yung kinalabasan. Pero, yun kasi yung mga part na dun din siya nadadapa eh. Pero yung siya rin naman nakakasalo nung sakit, di ba? O sabi ko, ayan, nawawala na naman ng pera, hindi mo kasi nilista, binigyan na kita ng listahan, gaganunitin mo. Leader ka Kamot to. na yan, oh. Basta ako, pumrapit ako ng 100, okay na yun. Alam lang yung profit. Alam na niya agad yung profit niya. Kaya yung system sa likod, ako yung kami, tsaka si manager, si Omar. Si Omar tatawag sa akin yan, bro, hindi ko mahanap yung ganitong papeles ng relo na to. Tapos yung ito na to, hindi ko alam kung nabenta na. Kanino ba relo yan? Si Gerald. Sino ba yung last na nag-umawak nan? Si Gerald. Nabenta na ba niya? Ewan ko, hindi nga rin sinabi. Backtrack kami niyan. Pero pagdating sa idea, pag dumating yan, Bo, ganito gawin natin. Ayusin natin to, gawin natin. Kasi iba yung dating pag ganito. Ayan, wala kang, $1 million, ideas niyan. Pero yun nga lang, may sablay dun sa addict to eh. Pero hindi na Tinigil na. Tatato na lang. Makita mo yung tattoo niyan, buong man yan. Hanggang paa. Pwede ba ipakita yung tattoo mo? Ayan. Ayaw mo? Wag. Hindi pa tapos? Di Alam, pa. kala ko makapal na yung mukha. Hindi guys, ang nakakita lang daw nung tattoo niya. Di ba? Ako naman, kay Parin G, nakilala ko yan. It's my way or the highway eh. Kung lahat tayo kakain sa Jollibee, kung gusto niyan Mang Inasal, kakain niya sa Mang Inasal, bahala kayo. Bahala kayo. Kupal. Ganyan yan. Sabi ko, wait mo na ako, punta mo na ako dyan. Sasama na ako sa'yo. Ay, sabi niya, nandito na ako eh. Kala ko wala ka pa eh. Tagal mo eh. Mainipin yan si Paring G. Oo, hindi talaga. Pero sobrang sipag niyan. Sa sipag naman. Sa sipag niyan, grabe yan. Sipag. Kahit nga umaga, minsan gumigising yan, magbaboxing yan. Disiplina yan. Pakita mo na kakaroon yan. Oo. Isipin mo, 6 a.m., nagchat na yun sa group chat, ako patulog pa lang. 6 a.m. ha, guys. Pupunta mag-aaya boxing. Mag-aaya? Addict lang naggagano. Sarap ng tulog ko. Kakahilig ko, kakatapos ko pala ng Netflix nun eh. Nag-aaya boxing daw. Addict yan. Sobrang disiplina niya. Sobrang disiplina sa mga ganyan bagay. Addict Si yan. naman, paring Hype. Okay na. Wait lang Bigat yan. Kaiyak! MMK, nawawalang kapatid, Bo. Hindi, ang maganda dyan kay Hype, lagi niya inuuna yung iba bago sarili niya. Ah? Yan ang inaano niya lagi sa lahat. Totoo yan. Totoong leader yan eh.
Nag-test na yan, 3 months. Leadership Program. program. Yung test na, gabi, nabitawan na ng maayos. Nabitawan mo today, Ano test yan? na mo. Sabihin ng tao, dito to yung mga sinasabi namin. Puro kayo tawanan eh. Professional tayo dito. Di ba? Ganda ng suot natin, buo. Pero ang hirap kasama niya ni Hybe, ang gastos. Hoy, hindi ah. Pag sasama ka dyan, maghanda ka na ng pera mo. Kasi kung anong bibili niya, kailangan bilhin mo Bili din. ka rin. Hoy, grabe. Ito, alakas mo rin manggoyong, alam mo. Malakas lang ako mag-ano. Pero niya, laging inuuna niya lahat bago sarili niya. As much as possible, laging hinuhuli niya sarili niya. Kaya Leader that's a good yan. character naman sa kanya. Yun. Paring Hybe, ladies and gentlemen. Parang high five. Nangingi na race. Nangingi na Nangingi race. na race. Kita mo ba yung ginawa? Lilipat pa naman ako ng bahay. Let's go. Oh, lilipat pa ng bahay, oh. Kasi may ibinabahay na iba eh. Gago. Lalabas ba to? Hindi naman, di ba? Puta ko naka-live siguro tayo po. Kawawa na ako. Sakin lang yan. Patay na ako. Kung naka-live tayo. Gangster. Hindi, honestly, ito. Sa team namin, leader, CEO, vice president, gangster, na magaling dumiskarte. Ito naman, sa babae, syempre, hindi mo makapagkakaila. Tapos, sa diskarte naman, sa PR. Malakas pumi-R to. Malakas makiblend sa mga ibang tao, lalo na yung mga high people. Daming network nito. Magaling siyang kumuha ng network, kaibigan, ganun. Yan, PR. Ako, so balance lang sa lahat ng bagay kasi doon lang ako eh. Di ba? Gangster. Kami ni Gerald, yan yung kami kaibigan namin si Paring Hybe. Ayaw nyo kami papasukin. Papasukin. Kilala ko si Hybe. Si Paring Hybe. Kaya, makikipag-PR kami. Oh, hi. Ako nga pala yung kaibigan ni Paring Hybe. Gamit na gamit yung pangalan ko eh. Kahit nasaan ako, bo. Wala, sikat ka kasi. Ha? Iba yung sikat. Oh, next question. Next. Palaro lang. Para alam lang natin kung kabisado niyo yung lahat ng product. Ayan. Ay, puta. Magbabanggit ako ng relo, sasabihin niyo kung magkano. Pinaka malapit yun yung manana. Wala naman price, pero Sige. Sige, game. Game. Panalo si Hybe dito. Sige, game. Sino mauna? Solo na. Si Boss Solo muna. Tapos, Tapos last si Hybe leader rin last. Sige. Date Jazz 28 two-tone rose gold, Roman dial 28mm, 2017. Sino ako ba? Bentahan, selling price, no? Siyempre. Selling price 28. 2018, 28mm rose gold two-tone. 2017. 2017. Date Jazz 28mm, two-tone rose gold, Roman dial. 689. 590? Hindi naman. For me, mas mababa ng konti. Siguro mga 500 Ay, hindi. to 550. Hindi, okay. 500 to 550. Correct answer, 599. Dali naman. Alam mo na, Overpriced ka kasi! Ako may markup ako eh. Nagdadagdag ako ng presyo eh. Selling ng shop. Okay. Paninda mo. Alam mo yung paninda mo. Paninda mo yan eh. Ito, Taas ko pala pinresyo. 2010 Rolex Date Jazz 26th Anniversary Diamond 26mm. Anong year? Ano year? 2010 2010. Diamond? Anniversary. Anniversary Diamond. Two-tone or hindi? Complete set ba yan? 26mm. Two-tone or Ano lang eh? Silver? silver? Okay, silver. Complete set ba yan? 2010. Super Jubilee na yan. Super Jubilee na nga. Yung naka-chols. 459? 329? 410. Correct answer, 369. Masyado akong magaling talaga sa mga... Watch only yan. Watch only nga yan. Kaya nga tinatanong ko kung watch only. Pag watch only, ganyan. Pag watch only, 369. mababa talaga yung Pag with price. paper siya, mga 410, Super 420. Jollibee na pala eh. Super Yung nilagay Jollibee. pala kung watch only, no? Parang wala tayong alam sa paninda natin, pre ah. Tigil na natin to. Next. Wala bang sex or chocolates? Date Jazz ulit. Rose Gold two-tone 41mm 2023. Rose gold, Rose gold, two-tone,
Anong dial? May diamond, wala? Wala yan. Sold yan. Jubilee? Motif. Motif. Jubilee? Hindi Jubilee, Hindi, Oyster Jubilee. yan. Oyster. Yan. Oyster yan, Oyster. Oyster. Ikaw, Cholo. 898. Yeah, 898. Yeah, 898 din ako. 898 din. Same. 828. Putang ina, ba't ang mura? Yan ang gagawin nun. 898 ko binibenta. Ay, hindi. Oyster yun, hindi Jubilee. Motif yun eh. Motif nga. Sure ka? Patingin Na nga. rose gold. Kasi binili natin ito, Noscoy, 650 lang kasi yata natin binili kasi yan. Oh, guys, nakita nyo naman. Pag mura namin nakuha, mura din ibebenta. Di ba? Alam ko, pala Pero mura price mo na nakuha, ganun, mahal mo bilhin. 898 dapat yun eh. Oh, pero mga ganun yan. Pag Sige. motif dial yan, mga nasa Yeah, discontinued na kasi late yan eh. 800s yan. Sige, next. Next. Explorer 2 Black 42mm 2013 model. 2013. 2013. 42mm. 42mm. 489. 430? For 500. 490 to 500. 499. Ang galing. Malapit na rin ako. Panalo ka ngayon, Utol. Malakas ka. 430 ka nagbebenta nun? You watch only. Next game. Oh. Magbabanggit kami ng relo, sasabihin niyo yung code ba yun? Product? Reference? Number. Ang inabobo ko dyan, Bong. Kayo manalo dyan, ha? Ang alam ko lang, yung magkano yung presyo, tsaka yung kikitain, eh. Game. Date just 36mm, two-tone, yellow gold. Anong year? Walang year eh. Puta, hirap yan. 16013. Patingin na lang ng picture. Kaya na namin sabihin yan. Ikaw lang. kahit pakita mo pa sa akin yung relo mismo eh. Black? Black Diamond. 1603. Tapos may diamond. Oyster? Pero dapat may year din siya naman. Dapat may year yan eh. Walang... Kung walang year yan, most likely 1162. Ano yan? Two-tone, di ba? Na yellow or rose gold? Two-tone, black, yellow gold. Yellow gold, 116233. Tama? Siya lang may alam dyan eh. Kaya nga lagi siya yung nagtatat-chat niya. Siya yung ano namin eh. Watch Cyclopedia. Watch Cyclopedia. Isa pa. Game. Game, bro. Submariner date Starbucks 41mm 2023. 12610 LV. LV. 12610 LV. Sila yan, puta. Magagaling to sa mga ganyan, eh. Starbucks. Bigyan nyo akong patek, kahit nakapikit. Joke lang. Dalawang patek pala doon. Yabang na, eh. Game. Muti ka pa nga. Ano ba ang patek meron din? Oo, mga 516. 5168. 5167R. 75711. Pati Paneray Meron meron, din. pero lalim din nun, eh. Ito, alam Oo. niyo yan. Meron din, Paneray. Apat na numbers lang dun eh. Pam. Basta lahat pam. Pam 1001. Kapi. Tangina, kargado ako, buo. Tall size, tapos grande. Kaya nga eh. Kulay gulaman nga eh. Tibok na tibok yung puso ko. At least naman nakuha natin yung kumpiyansa ngayon. Naka-black gulaman ka. Hirap din nakuha ng kumpiyansa sa ganito. Pero nasanay na kasi ako sa iyo, boy. Yung ginagawa natin. Gago dati, bo, hindi ako ganito magsalita. Di ba, Bo? Oo, Bo, iba na yung confidence mo rin. May pera ka na eh. May pera ka na eh. Wala Kaya pa mo nga. basagin lahat eh. Next. 2023 GMT Master 2. 2023 GMT Master 2. Ano yan, root beer? Batman? Guinness 40mm. Guinness? GRNR yan. GRNR. 126 710? 710 GRNR. or 720 GRNR. 126710 GRNR or 720. Kasi yung Sprite 720 na eh. 713. 713. Kasi nga Jubilee. Hindi, gold. Ang 3 kasi gold. Oo nga. Bira kasi kami magkaganyan. Sobrang bira ng Guinness eh. Pero lagi, last reference, pag 3,
is, pag 0, steel. Pag 1, rose gold. Pag 3, yellow gold. Pag 2, platinum. Yun, follow-up question regarding dun sa relo. Bakit mo siya kabisado lahat ng reference? Nag-taste na nga yan eh. Wala, kailangan eh. Mahilig Wala, yan. kailangan. I think, Marami daw nagko-comment na marami nagko-comment na kabisado mo halos lahat eh. Si Paring Hybe. Once kasi I learned something I like, I don't forget. Yun na yun talaga sa akin eh. So, kahit saan industriya naman eh, pumunta ako sa di ba? Sa e-commerce, sa pag-website, sa pag-ads. Lahat ng pipindutin dyan, naging kabisado ko na eh. So, I think that's a skill that born with na sa akin. Pag gusto ko talaga about something, ngayon sinasabi nga sa akin ni Marlon, taas ng RAM mo pagdating sa ganyan. Basta gusto ko. Pag hindi ko gusto, hindi ko matatandaan yan eh. Pag gusto ko, matatandaan ko na yan. Yep. So, yeah. Tingin ko, yun lang yun. Shout Nothing out to flex ba? Kasi inborn ko na yun eh. Ano daw yung mga suot niyong relo ngayon? Oy, wrist check! Wrist check! Wrist check. Wrist check. Oh, ikaw muna, paring Ako na, Gerald. G. Dito natin makikita yung personality ng mga tao. Tapos pwede model, magkano? Sige. Suot ko ngayon, it's 2023. Yachtmaster na 42mm, solid yellow gold. Reference number. Reference number? Kalimutan ko. Kung magkano na lang yung kikitain, pwede ba? Kaya kung magkano ko nakuha. Reference number daw. Reference, hindi ko yan line eh. Line niya. Line kasi ni Gerald, ito hindi alam ng iba, maraming hindi nakakaalam. Line kasi ni Gerald is lead siya. When we say the lead, siya yung lead sa pagbibili at saka pagre-research about certain watches. So, him, when it comes to watches na may gold, na with gold, especially for men, na with gold sa kanya. So yan, mga full gold na mga Rolexes na for men, mga two-tone na Rolexes na for men, lahat sa kanya yun. Sa akin naman, ladies and the steel. Or lahat platinum. ng steel, platinum sa akin yan. Yan, ganun. Sa kanya, lahat. So reference, di ko alam reference, pero 2023, ang bentahan is... Actually, it's the first time we have this watch kasi in our line. Yeah. Kaya hindi ko pa siya nilalagay sa shop. Kumbaga, inaaral ko pa. May ugali kong ganun eh. For example, bago yung watch, tapos medyo gusto ko siya. So, suotin ko muna siya mga 2 weeks para ma-feel ko lang. Yeah, para honestly, we don't buy watches that we don't like. Kasi ang hirap ibenta ng something you don't like eh. It's hard to sell something you don't like eh. So, for us, kaya namin nabibenta to, we kasi can tell other people, show other people our passion towards that specific watch. Yes. Kaya namin siya nabibenta. Tama. Kaya as in, sasabihin ko, etong watch na to, kaya ako gusto siya, kasi ganito, you have 3 trivias about it. Siyempre, inaaral namin. Kasi inaaral namin kasi gusto namin siya ibenta. Inaaral namin out of love for that watch. Inaaral talaga namin kung ano ba tong watch na to. Sim. Ganun yung nangyayari. Kaya sobrang dami yung... So this is years of experience din naman talaga. Hindi siya overnight makukuha mo yung ganun na everything about watches. Honestly, like nga, nag-aaral pa ako horology eh. Like all the components of watches, the movement, etc. Lahat yan inaaral ko ngayon. For Gerald, ayan, naka 42mm siya, na Yachtmaster, full gold, Oyster Flex, bracelet, and ayun, kung makikita mo, personality rin niya kasi yan eh. Yung personality niya, medyo outgoing na elegant, but at the same time sporty na active. So, that's what the Oyster Flex stands for. Para siyang elegant siya, at the same time sporty. Sporty, yeah. Ngayon, punta naman tayo kay paring Cholo. Ano yung dala mo? Seiko, joke. AP. Yeah, that's the 80. Audemars Piguet. Yeah. Offshore, Royal Oak Offshore. Yeah, Royal Oak Offshore. So, malaki. Laki kasi malaki niya. ako eh. Hindi pwede sa akin yung pag sinuot ko yan, mukhang tanga eh. Mukha akong may bato na suot eh. Magkano pala yung resale? Sinabi mo may price niyan? 1.8 selling price. Yeah, 1.8 million selling price. And this one, benta naman namin dito is 1.2. 1.2 million. Yeah, mga 1.1 to 1.2 million. After having it serviced and everything, of course, kasi we give warranties din, di ba? Ayun. So, bagay sa kanya, malaki, ang Audemars Piguet kasi mayabang eh. Bagay. Mayabang to eh. Totoo lang siya yung pinakamayabang sa amin. Pero bagay naman niya maging mayabang eh. Alam mo yung kontrabida na taga Dubai, na alam mo yun, na malakas mag-flex sa Dubai. Yan, parang yan. Parang yan. Anak ng ano yan eh. Anak ng prinsipe. Anak ni Prince Julius yan.
The 73. The 73. Yung sa'yo. Yeah, akin naman, I have the Ay, GMT. puta, malupit yan. The Rolex GMT. 19 forgotten. Na 1675 reference, 4-digit reference na siya. This is a 1972 watch. Kahit si Kuya Kim, wala so, niyan. Period correct siya. When we say period correct, it's lahat ng components niya, in and out, are all of the original period pa when it was bought. So, nothing is changed, nothing is replaced, walang nasira. So, basically preserved siya. That's why the value goes up sa mga vintages na to. So, probably this one was bought lang before, around $100 lang, mga ganun siguro. Nabili lang ito before. Or even less pa nga, baka $25 to $100 lang siya. Mura. Yeah, mga ganun lang siya dati. Right now, I'm selling it for $950K. Taas. Yeah. Tapos mo magbenta. Very very deep into watches na ako. Kaya Wala, yung iba, mga malalim vintage- ka. Malalim yung... Mga vintage na appreciate ko na. Yung Alam lolo ko yung na mga yan. Even yung mga ano yan, kunyari, itong bezel niya, it's a red case back, so yun talaga yung period correct. It's a long E, they call it the long E, kasi yung E niya dun sa Rolex is magkakapantay yung tatlong strokes ng line ng E. So, kung makikita mo dito, kung... Yeah, magkakapantay yan. Yung, tingnan mo yung E. Mahaba nga. Tatlong yung 3 strokes ng E is magkakapantay. They call it the long E. At the same time, patina na yung ano niya, yung dial niya. Yung matte pa siya, reference 1675. 2 million Lolo series. ng lolo ko Tanda na yan, Bo. Hindi nila ma-appreciate to mga bata pa kasi. Pag tumanda na sila. Mahilig din. Bata pa kasi. Kita niya, lumang-luma, ginaganon ako. Pero yung sa pagpumunta ka sa mga auction, sa mga ganun, ito yung mga makikita mo talagang hinahanap ng mga collectors. Bigyan kita ng wheelchair mamaya. Next! Next, wala na, okay na tayo doon. Okay na? Anong aabangan? So, abangan nyo guys on our next episodes, of course. Mag-i-invite ako ng mga other people na, of course, we can interview. Talk about businesses, watches, probably watch deals din here sa podcast. Paring Hype Studios. Follow nyo na guys, TikTok and Facebook yan. We're here to discuss lang about, businesses, the industry, and of course, invite interesting people that could share also their experiences para ma-motivate, of course, and ma-inspire naman yung mga gusto mag-start, magnegosyo, or not only that, pas, libangan lang din, di ba? Libangan. So we're here just to share our thoughts, share our experiences, para naman maging healthy yung community, and of course, mabigyan namin, good relationship, and bigyan namin ng value itong mga manonood natin. Kaya thank you so much guys sa panonood nyo. I hope nakilala nyo na si Paring G at si Paring Cholo. Paring Of course, G! Tayo marami pang lalakbayan Marami pa tayong interviews na mangyayari. Invitation lang sa lahat. Invitation, invite lang, tapos pa-plug ng social media para at least. Social media. Invite for your TikTok. TikTok mo at saka Wala, follow nyo lang ako guys. Tapos panoorin nyo lang lahat yung mga video ko dyan. Sabihin mo, TikTok ko, Paring G. Oo. Mga name. Oh, panoorin yung TikTok ko, Paring G. Tapos, click nyo sa baba. Click here Ikaw to na ba? subscribe. Wala bang gano'n? Hindi, panoorin nyo para dumami followers ko kasi di pa ako sikat. Sikat na tong kasama ko kasi. Gago ka. Asan ba ako? Saan yung camera? Doon. Ano ba? Tatlong camera nandun eh. Ito ba? Sa right. Guys, follow my TikTok, my Instagram, lahat yun Paring Cholo, pati Facebook, same din Cholo Pantera. Para may mga bagong videos na kahit walang sense. Manood lang kayo. Yeah, follow guys, Paring Hype naman on TikTok. A lot of people have been following. Thank you so much sa lahat na nagpa-follow. Again, we also have a page, Paring Hype din, sa Facebook din, of course. We'll have Paring Hype Studios na rin para dito sa podcast natin. And we have another the new segment na gagawin ko, which is the on the desk siya. Mga reviews, we review watches, we react to other people's watches, we discuss the value of watches. So, ganun lang. So, not necessarily mga transaction doon, but we give a lot of value discussing watches in general doon sa ano yan. Kaya, I'll see you there guys. Maraming salamat. So guys, sa mga marami rin, I would like to happily announce that marami sobrang aabangan para kay Gentry Timepieces. So, not only that, we're opening our next branch namin, which is a lounge, a VIP lounge, pa mga gusto na magbenta. Diba?
ba? Magbenta ng mga relo nyo. Not only magbenta, bumili, and mag-appointment sa amin. We have a VIP lounge waiting for you, refreshments, everything, andun din. So that's the first. On 2025 din, meron tayong new Ren na lounge which will be happening on BGC. BGC, guys! Abangan nyo rin yan. Ang dami natin pasabog, guys. And not only that, syempre, yung mga paborito nyo, mga iniidolo na mga celebrities, isa-isa na silang pinupuntahan natin, discussing their watch collections. And of course, each and every one of them is grabbing their own timepieces galing sa amin. Kaya abangan nyo yan, yung mga negotiations namin, yung mga kwentuhan namin. Lahat yan ilalabas po namin para sa inyo. Kaya abangan nyo yan. Maraming pasabog, guys. Thank you sa support. And malayo na, pero malayo pa. Malayo Ano pa. yun? Thank you so much. Thank you so much, Thank you guys. guys. Oh, signature. Signature Mazal. ni paring G, guys. Mazal.